So, ituro ko na kung paano mag-install ng Nyok na crack version. So, dito na part, napansin ko lang dito na may mali sa pag-edit sa video na ito. So, isang ko lang para mas klaro siya ng mabuti. Din dito, talagang may mali dito kasi dito, ang nakalagay dito, industrial light, din hindi kalugtong yung magic. Dapat kalugtong itong magic tapos mayroong makalagay na an. Okay, alright. So ngayong November 15, 2025, so ituro ko na kung paano mag-install ng Nyok na crack version. So yung Nyok na crack version ay full version yan, kompleto yung tools niya. Pero hindi natin ito binili, illegal ito kasi crack lang ito. Pero hindi ito masyadong illegal, basta gamitin mo lang siya for personal use lamang at huwag mo ibenta kasi hindi naman ikaw ang may-ari sa software nito. Gamitin mo lang ito personal use lamang, hindi na to masyadong illegal, ganon. Then disclaimer lang, di porkit itinuro ko kung paano mag-install ng Nyok na crack version na full version is feeling ko na nga master ako sa Nyok or feeling ko na nga pang Hollywood yung skill ko. So hindi ganyan yung pag-iisip ko kasi hindi ako feeling hero. So klaruin ko lang, hindi ako master sa Nyok na software, hindi pang Hollywood yung skill ko. Isa lang akong piputsugin na gumagamit ng Nyok na software, ganon. So ang purpose lang nito sa video na ito is i-prove ko na mayroon talagang Nyok na crack version kasi doon sa nakaraang video ko ay binanggit ko yan. So anyway, ituro ko na sa inyo kung paano mag-install ng Nyok na crack version. So first step natin gagawin is punta tayo sa foundry.com, mag-download muna tayo ng try version na Nyok. Pero mamaya gagamitan natin ito ng crack files para mawala yung try version niya, maging full version na siya na hindi na siya ma-expire forever, na kompleto na yung tools niya at kompleto na yung functionality niya, ganon, hindi na limited. Okay, right, continue na tayo. The next, click ninyo itong products. The next, click mo itong Nyok family. The next, click mo itong try for free. Then next, pilapan mo lang dito, type mo first name mo, last name mo at email mo. Then click next. Then dito pinili ko dito yung individual. Then dito pinili ko dito yung compositing, editorial and review. Then dito pinili ko dito yung BPX compositing. Then dito sinili ko dito yung country ko, Philippines. Then click get my free trial. So dito nakalagay dito confirm your email. Kapag ganyan, nagsisend ng link yung Foundry na website sa email natin. So punta lang tayo sa email natin. Then dito dalawang email ang marireceive ninyo galing sa Foundry na website. So dito sa dalawang sinend sa Foundry na website, i-open lang niyo yan yung dalawang email. So kapag i-open niyo yung email, mayroong makalagay na ganito, validate email. So yun yung dapat i-open niyo. Then i-click niyo itong validate email. Then ito yung lalabas. Then dito magta-type ka na dito ng password mo. Then pag i-click mo yung lagayan ng password, ganito yung lalabas. Pag i-click mo yung use strong password, sila na yung magbibigay ng password sa iyo, yung website na Foundry. Di kapihin mo lang yung password na nilagay nila para may backup ka. Pero kapag i-click mo itong choose your own, so mag-create ka mismo ng sarili mong password, ganon. Then kung ipalagay na natin na i-click mo itong choose your own, then kailangan yung password na i-type mo is mayroong 8 or more characters. So meron siyang 1 capital letter, then meron siyang 1 special character, then meron siyang 1 number para gagana na yung password. Then next, click natin yung confirm. Then dito, i-click lang natin dito yung save. Then next, click. Then kapag ganito na yung makikita ninyo, then kapag ang gamit ninyo na operating system is Windows, so i-click ninyo itong download for Windows. Pag i-click na ninyo yan, ma-download na ninyo yung installer sa Nyok. Then pwede din ninyo gamitan ng IDE na downloader para mabilis yung pag-download niya. Then ako, hindi ko na to i-download kasi tapos ko na itong na-download. Nakalagay na ito na file sa wall sa desktop computer ko. Okay, right. So dito medyo mabilisan yung pagturo ko kung paano mag-download ng Nyok na try version. So para maintindihan niyo ng mabuti kung paano mag-download ng Nyok na software dito sa foundry.com, so panoorin lang niyo yung video ko sa part 45 kasi dyan sa part 45 itunuro ko dyan kung paano mag-download ng Nyok non-commercial version. Kasi yung pag-download sa Nyok try version at pag-download sa Nyok non-commercial version ay halos kasing tulad lang. Meron lang kaibahan ng konti doon sa simula.
So kapag Nyok Try version ang i-download ninyo, so ang i-click niyo doon sa simula itong try for free, ganon. Ibig sabihin dyan is 30 days trial, ganon. Kasi kapag i-click mo yan, ganito yung lalabas dyan. So merong nakalagay dito, start your free 30 days Nyok trial now. So anyway, ilagay ko lang sa comment o sa description sa video ko na ito yung video ko sa part 45 kung isisado kayong panoorin yan para maintindihan ninyo ng mabuti kung paano mag-download ng Nyok na installer sa Foundry na website. So yan, so pagkatapos ninyo ma-download yung Nyok installer, so ganito yung makikita ninyo sa download ninyo. So ganito siya. Then kung ipapretest ko siya, yung capacity lang niya is 2.97 gig lang siya. Pero nung dindownload natin siya, nakalagay doon is 3 gig. Pero dito is 2.97 lang. Pero consider na yan na 3 gig yan kasi malapit na ito sa 3 gig itong 2.97 or 2.9 ganon. Di ba kasabihin ninyo na yung Nyok na software is konti lang yung tools nito kasi ang capacity niya ay maliit lang, nasa 3 gig lang. So kapag ganyan yung sasabihin ninyo ay mali kayo dyan. Kasi ang capacity sa Nyok 60 na software is aabot ito ng 8 gig mahigit. Then ngayon sabihin naman ninyo nga paano naging 8 gig yung files niya is yung dindownload na files is nasa 3 gig lang. Then ang paliwanag dyan is ganito. Kasi yung paggagawa nito sa Nyok na installer, merong ginamit na special na program para mapaliit yung files niya sa installer. Pero pag i-install na yung installer is doon na lalabas makikita lahat ng files niya. Na kung punta ka doon sa program files doon sa installer sa Nyok, ipapitis mo, isaabot talaga to ng 8 gig. So mamaya ipakita ko to mamaya. Pagkatapos ko i-install ang Nyok at lagyan ng crack, ipapitis natin doon sa program files kung ilan ba talaga yung capacity sa files sa Nyok na software. Aabot ito ng 8 gig. Kasi may mga software kasi nga yung installer niya is maliit lang yung capacity pero kapag i-install na siya is lalaki na yung capacity niya. Ganon. Kasi may mga programmer na yung installer is kaya nilang paliitin yung capacity. Pero kapag i-install na siya is doon na lalabas yung totoong files niya na malaki pala yung capacity niya. So may ganyan. So anyway, install na natin ito. So i-extract muna natin ito. So para ma-extract niyo ito is kailangan mag-install muna kayo ng WinRAR na software or 7-zip. So yan, so i-extract ko ito. Din yung makikita sa nakaraang video ko mayroon nang naka-install na Nyok na software sa desktop computer ko. So yung Nyok na software ay gi-uninstall ko siya para makita talaga ninyo yung punot dulo kung paano mag-install ng Nyok na software with crack files. Ganon. Para maging full version siya na hindi na siya ma-expire. Ganon. So anyway, ito na yung file na in-extract natin. So i-transfer ko lang siya dito. So i-open ko siya, i-install na natin yung Nyok installer. So i-double click lang natin ito or i-right click then click install. So yan. Then click next. Then i-check ko yan. Then click next. Click next again. Click install. So yan. Then kapag mayroong magbi-blink dito, i-click lang natin yan. Then click natin yung yes. So yan, hintayin lang natin ito na matapos na itong ma-install to. So i-forward ko na lang to sa malapit na matapos ma-install. So yan, tapos na siyang ma-install. Then i-click natin itong finish. Then dito, i-separate ko dito yung Nyok, Nyok X at Nyok Studio. Yung walang nakalagay na non-commercial. I-separate ko itong tatlo na ito. Then next natin gagawin, i-download natin yung Nyok crack files. So para ma-download niyo yung crack files sa Nyok, so i-click lang niyo yung link na nakalagay sa description sa video ko na ito or sa comment sa video ko na ito. Then yan na link is galing yan sa Google Drive. So kapag makakita kayo ng link galing sa Google Drive, so i-download niyo yan. So i-click niyo yan. So ang pangalan diyan sa file is unlock. Then kung ma-download niyo yan, so ganito yung itsura niya. So ang pangalan niya ay unlock. Then yung icon niya dito is naka 7-zip kasi yan yung nakalagay nga default. Pero kung sa inyo i-download niyo yan, maring naka-WinRAR yung icon niya. Ganon. Then take note lang, ito na files ay mayroon itong password. Take note lang. Then ang password sa file na ito is yung pangalan sa YouTube channel ko. So yung pangalan sa YouTube channel ko is Light Films Production. Yan yung password sa file na yan. So para mas madali, kapihin lang niyo yung pangalan sa YouTube channel ko, then i-paste niyo sa password.
para ma-open ninyo yan na file, ma-extract ninyo, ganon. Then ngayon, i-extract ko na to na file. So right click, then click ko itong extract to unlock. So yan, then dito, siyempre type natin dito yung password. So yung password niya, yung pangalan sa YouTube channel ko, huwag ninyong kalimutan. Then okay, so yan, na-extract na siya, nakalagay dito sa kilid. So i-drag ko lang siya dito, i-paste ko siya dito. Then open ko. So ito, i-open ko ito. So ito, i-open ko lang itong notepad na readme ang pangalan. Then itong nakalagay sa readme. So ako lang ang nag-type nito sa instruction niya. Sa tingin ko wrong grammar ito eh. Dapat merong makalagay dito na unpaste. Merong pero consider na yan. Pero yung crack ay hindi ako ang may gawa sa crack. Yan. So ang nag-type lang sa instruction nito is ako. Kasi ang original nito is, ng instruction is, hindi masyadong maintindihan yung aliwanag doon. Kulang, ganoon. So anyway, so dito sa pangalawa, nakalagay dito, install Foundry License Utility. So doon sa unlock folder, so i-open natin ito, i-install natin ito. Then right click, open, click OK, then click next, then i-check ko yan, then click next, click install. Yan, then click finish. Then punta ako sa start. Then i-click ko itong nasa itaas, Foundry License Utility, right click, then more, then run as administrator. Then dito i-click ko itong RLM server. Then dito i-click ko itong stop server. Then click OK. Then next click ko itong diagnostics. Then next click ko itong run diagnostics. Yan. Then dito, scroll lang natin dito sa ibaba. Hanapin natin yung merong makalagay na host name. Kasi kapihin natin yan mamaya. Then next, open natin itong file na pangalan xf_foundry. So i-open with lang natin ito, then piliin natin yung notepad. So sa akin, ang naka-open with na sa kanya is notepad na. So nakalagay dito sa itaas notepad. Pero kung hindi pa naka-select yung notepad, so i-click ninyo dito, then hanapin ninyo dito. Pag mahanap ninyo yung notepad, i-click ninyo, then click OK. Then sa akin, nakalagay na dito sa itaas, i-click ko yan, then click OK. So yan. So i-plaster ko muna to para hindi siya hassle. So yan, okay na yan. Then dito kapihin ko yung hostname. So yan, Control C. Then iselect ko itong hostname. Then Control V. Then next kapihin ko itong system ID. So right click, copy. Then iselect ko itong MAC address. Then Control V. Yan. Then click ko itong file. Then save. So take note lang, kailangan na i-save talaga. So i-save natin yan. Then click na natin yung X. Then open natin yung instruction natin. So dito sa pangatlo, copy xf_foundry. So yan, ito kapihin natin ito. Then ito lang yung path na sundan ko. So yan, C. So punta ako sa C drive. So yan. Then next, program data. So hanapin ko yung program data. So ito yung program data, i-open ko. Then next, the foundry. So hanapin ko yung foundry na folder. So ito yung na folder, so open ko. Then next, RLM. So ito yung folder na RLM. So i-open ko, then i-paste ko dito yung kinapi natin. So yan. Then next, so dito sa ikaapat, so copyhin natin itong RLM foundry. So yan. So kapihin ko ito. Yan. Then ito yung path niya. So ito lang yung sundan ko. So C. So click ko yung C drive. Then ito yung kasunod na i-open ko. Program files. Yan. Click ko ito. Program files. Then next, the foundry. Yan. Hanapin ko yung folder na the foundry. So ito yun. Open ko yan. Then next, licensing tools 7.1. So saan na yun? So ito yun, open ko yan. Then next, pin. So yan, ito yun, open ko yan.
then next RLM. So yan, i-open ko yan, then i-paste ko dito, then i-replace ko yan, i-click ko yan, then continue yan. So ito i-minimize ko ito, then ito i-X ko na to, then ito i-click ko itong RLM server, then click ko itong start server, then click OK. So yan, so i-X ko na ito, then ngayon i-open ko na itong NyokX. So yan, right click, open. Then dito sa local license sa gitna, click ko itong arrow niya. Yan. Then dito sa kilid sa server, i-click natin itong arrow niya. Yan. Then i-open natin yung notepad na instruction. So dito merong nakalagay dito na 5053. So yan. So yan yung ilagay natin dito. So 5053. Then dito sa hostname or IP address, so kapihin lang natin itong 127.0.0.1. So kapihin ko yan, then paste ko siya dito. Yan. Then minimize ko muna to. Then dito i-click ko itong continue. Yan, then click ko yung done. So yan, tapos na. So dito meron nakalagay dito na September 11, 2025. Yan yung date kung kailan na-release, na-create yung version sa Nyok na Nyok 16.0 v6. Then click allow access, then click allow access once again. Then ngayon subukan natin kung gagana ba ito. Then i-select ko itong viewer, then press is, then piliin ko dito yung 1080p, press tab, then type ako ng text, then enter, then press 1 kasi lagyan ko siya ng date ngayon, November 15, 2025. So yan. So, palakihin ko ng konti. Then, i-click ko dito para mapalitan siya ng font. So, yan. So, select ako ng font dito. So, okay na yan. Then, i-center ko. Then, click ko tong X. Then, press Q para ma-clear. Yan. So, gumagana siya. Then, ngayon, ipakita ko na sa inyo na yung capacity talaga sa Nyok na software is aabot talaga siya ng 8 gig. So yung installer lang niya yung nasa 3 gig. Pero pag ma-install na siya, aabot ng 8 gig yung capacity niya. So punta ako sa C drive. So click ko itong program file. Hinanapin ko yung folder na Nyok 16. So ito yung program sa Nyok 16.0 v6. So click, right click, then properties. So yan, umabot siya ng 8 gig. So talagang 8 gig talaga siya kasi maraming tools tong Nyok. Hindi to basta-basta nga compositing software. Then ngayon, dahil marami tong icon sa Nyok na software, so medyo sabal siya. So ang plano ko is ipasok ko lang ito sa folder. So i-open ko ito, then gawa ako ng folder ito. New folder, then pangalanan ko siya ng Nyok 16.0 v6. Then i-open ko yan, then drag ko dito lahat ng mga icon niya para hindi sabal. So yan, drag ko yan. So yan, drag. So yan.